Parang naliligaw yata ako. Confirm. Alam nyo, kahit 2 beses ko na naikot yung Pilipinas, ang hina ko pa rin sa navigation. Ilang beses ko na napuntahan to, naliligaw pa rin ako. My God! Nasa so, ililipat yung positioning ng ating busina gamit yung sarili nilang bracket for mga busina. At ito yung pinaka-atay natin kung sino ang maswerteng magiging mekaniko ng first time moto dahil kami ay hiring. Don't even wanna tame you, just want you to say that you're mine and I'm good to go. Welcome back to another episode. Aba, gusto ko malaman nyo na all good in the hood na tayo. Ngayong araw ay nasa Bulacan lang ako. Isang normal na araw na naman ang inyong boy first time. Kailangan ko lang asikasuhin ang motor kong si Spike dahil napapabayaan ko na kasi. Nababasa ko naman sa comment section na gusto nyo na talaga makita ako nagpa-van life. Pero wait lang kayo kasi malapit naman nang matapos si Watod. Bago ko simulan ng mga kaganapan ngayong araw, dalhin ko muna kayo sa paborito kong kainan palagi. Every time na pumapasok ako sa first time moto. Ready ka ng dayuhin? Yes, sir. Yan! Welcome back to another episode. Ganito na ako magsalita ngayon, singaw-singaw na. Meron na akong braces mga first timers. Kumusta? All goods na ako. Back to vlogging na tayo. Lakas na tayo ulit. Kaya ngayong araw, sisimulan ulit natin yung paglilibot-libot dito sa iba't ibang lugar dito sa norte or particularly dito muna sa Bulacan habang tayo ay nag-aantay kay Watod. Si Watod ay malapit nang matapos. Ngayong araw, andito tayo ngayon sa Giginto, Bulacan kung saan ay binisita ko ng aking kaibigan na nagmamayari nitong dinadayo na lugawan at paresan dito sa Giginto, Bulacan. Matagal ko na silang kilala. Every time na pumapasok kami sa shop ay lagi kaming dumadaan dito para mag-breakfast, mag-brunch. Kasi nga, yung lugaw nila dito, hindi lang naman lugaw ang sinaserve dito. Marami may tokwa, may tugo, which is yung favorite kong ilagay sa lugaw ko. Maliban sa lugaw nila, hindi lang sila basta ordinary lugaw, eh overload lugaw. Mga ano bro, yung mga laman na nilalagay mo sa overload? Lahat sir, pagka-overload kami sir, lahat nandun na yung isaw, tumbong, tuwalya, bulaklak, puso, atay. Baka yun sir. Baka, lahat baka. Nausok-usok pa. Puso ng baka. Puso ng baka sir. Tuwalya, ito sir ang tuwalya. Yeah. Isaw sir. Isaw. Sarap. At nakikita ko yung favorite ko, bulaklak. Bulaklak. Ito sir, atay bulat. Ayan, atay. May atay. Yung atay. Ang bulaklak ni sir. Grabe. Yan sir, overload namin. Tapos lalagyan ng saka dahon. Dahon. Yun. Favorite ni Bossing. Bites na to. Ayun, thank you bro. Siguro dumating sa inyo yun na kapag kayo merong kinikrave na pagkain, nagustuhan nyo, hindi nyo mapigilan na pabalik-balik kayo dun sa binibilan nyo ng pagkain kahit na hindi kayo gutom, nagkikrave kayo dun sa pagkain. Naranasan nyo na ba yun? Ako madalas akong ganun. The last time na medyo nabaliw-baliw ako sa sarap ng lugaw is nung nasa Caloocan pa ako, nagbo-boarding house pa ako no, na tuwing umaga, hindi pwede na hindi ako bibili sa kanya ng lugaw na merong mga laman. Yung tipong hindi ka gutom pero gusto mo siyang kainin gano'n. Ngayon naman, dito sa Bulacan, sa Giginto mismo, meron naman akong kinakabaliwan ngayon na ganito. Grabe sa laman. Ang tawag pala dito bro, mga laman na may konting lugaw. Ang daming laman, promise. Nilalagyan ko yan ng sumisipang sili.
Sa kagandahan dito, nagustuhan ko. Sa sobrang dami ng mga laman na nilalagay dito, is sobrang lambot. Matagal niyang pinapakuluan. Sa halagang 90 pesos, parang iisipin mo parang ang mura niya sa 90 pesos kasi binugbog siya ng laman. Hindi ka ba lugi dito? Hindi ka lugi dito? Napakadami. Kape mo, kape. Ano? Kape. Luga. Kape. Uunahan na kita. Hindi. Hindi. Kaya ako nag-record kasi alam ko hindi mo ako sisingilin. Pero hindi pa pwede. Lagi nyo tandaan, pag kaibigan nyo, supportahan nyo sa mga negosyo nila. Huwag nyo hihingan ng libre. Mahirap ang buhay ngayon. Lahat ngayon nagsistruggle para mabuhay. Alam nyo na, Boss Jerome na Lugawan. Dito lang yan, malapit sa tulay ng Tabang. Pwede nyo nahanapin yan. Thank you. Sir, DPWH, sir. Tabi ng DPWH. Tabi ng DPWH. Spain, Spain. Yeah. So, akala mo makakaligtas ka. Ha? Recorded yan. Grabe naman, daldal ako ng daldal, hindi pala nakakabit yung microphone sa GoPro ko. Okay, tuloy tayo. Papaayos natin si Spike. May malaking biyahe nag-aantay para dito. Parang naliligaw yata ako. Confirm. Alam nyo, kahit 2 beses ko na naikot yung Pilipinas, ang hina ko pa rin sa navigation. Ilang beses ko na napuntahan to, naliligaw pa rin ako. My God! That's a thing! Nelson Lens, LED. Ah, tama naman. Nasa kabilang kalye lang ako, pero same ng patutunguhan. Ang galing mo sa ganyan, Boy P. Hindi magpalusot. Hanggat ilulusot, lulusot yan. Palusot ka more. Welcome back dito sa Nelson LEDs. Ang gumawa ng ilaw natin sa XADV na naikot natin yun. Tapos ating Philippine loops, walang nagkaroon ng problema sa ating ilaw. Gawang Nelson LEDs yun. So ngayon, dinala natin ulit dito si Spike, yung ADV 150 natin na nakapag-ikot na rin sa Pilipinas. Medyo bumigay na yung mga wirings to kasi dahil nga matagal-tagal na rin yung panahon na nagawa natin yung loop na napakahaba gamit to, nasira na siya. At dahil nga Nelson LEDs ang gumawa nung ilaw natin sa XADV, yung mga wirings noon, pag-install ng mga auxiliary lights natin, syempre, dito na ulit tayo magpapagawa kay Sir Nelson. At ito, ang ina-advise siya sa akin na idagdag, ikabit sa ating Honda ADV 150. Maliban doon sa mga pag-rewiring niya, alam naman natin yung rewiring ni Sir Nelson, napakalinis, di ba? Nakita niyo yun nung bago isara yung kaha ng XADV natin, wala kayo nakikitang mga colorful na mga wires doon. Parang stock lang siya. So ngayon, ito yung idadagdag niya. Ito yung OEM Modified. mahihain ngayon. Nagbabalag din siya. Nahihain siya ngayon. Pero maraming salamat sa mga sumusuporta na lahat na nakakanood ng video ko na dumayo pa sa malalayo papunta dito sa shop ni Sir Nelson para ipaayos at pinagkatiwala ninyo yung mga wirings at pagkabit ng ilaw sa inyong mga motor. Kasi proven na ako na kahit ilang daan-daang libu-libong kilometro wala, tagtagan na yun never bumigay ang aking ilaw, diba? Ganun katatag. So, ayun, papakondisyon natin ulit yung ating XADV, ang ating ADV dito, si Spike, para sa papalapit na biyahe natin. Nagbumotor muna tayo habang wala pa yung camper van natin. Mahihain talaga. Actually, marami na ako tinanggal dito kay Spike. Tinanggal ko muna yung windshield dito kasi nga bumabagsak-bagsak. Tapos yung mga winglets dito na dati nakakabit dyan, pinagtatanggal na. Back to stock siya na malinis lang tignan. So na. Kung magpapabukas kayo ng mga Honda ninyo na motor, siguraduhin nyo yung nagbubukas, talaga nagbubukas sila ng mga Honda. Kasi malutong yan
Kapag hindi sanay yung nagbubukas, maglalagatikan yan, magkakanda putol-putol yung mga lock niya. Ito, biyasa na to. Spike, okay ka pa ba? Yan yung busina natin na walang modo. Alam mo na, yan yung aking gamit. Alam ko naman na mali yung pinasetup ko na gano'n, na yung busina ko ay nakasabay sa pag-flash na, oo, bawal yun eh. Kaso nga lang, pinush ko pa rin ay magawa. Pero ngayon, mawawala na yon dahil nga lalagyan tayo ng mga panibagong mga switches para doon sa mga MDL natin. Pero meron siyang hiwalay na switch for passing light para at least kapag mag-overtake tayo, eh meron pa rin tayong signal ba. Especially kapag sa gabi na malalaki yung mga truck, yun lang namin lagi ang inaalala namin ng mga hampas loopers na kapag gabi, kapag nabiyahe kami ng malalayo, is may mga malalaking truck. Dapat visible talaga kami. Dapat makuha namin yung attention ng driver ng malalaking truck na mayroong mga motor sa likuran nila. Pero okay na yun. Lalagay na yun ng passing na hindi na siya sumasabay sa busina ko na walang modo. Paghihiwalay na ng lesson learned. Humihili ka kahit gising ka. Hilig. Hilig. Halika na ba, sir? Halika na. Niyayayin na kitang kumain sa loob ng bahay mo. Dati taga dito. Matagal na kayo magkakilala? Dati taga dito yan. Ano pangalan mo ulit, bro? Nagkita na pala tayo dati, di ba? Oo, nung kasama si Kula sa shop. Quincy. Naalala ko yun. Naalala ko lang. Ang problema sa akin, kapag meron ako, pagpasensya nyo ako mga first timers ha, kapag sinasabi nyo sa akin na nagkita na tayo dati, aminin ko, hindi ko talaga maalala. Pero kapag pinaalala nyo sa akin kung ano yung senaryo na nagkita tayo, doon ko maalala. Ako hindi ko maalala. Ikaw na, di ba? Hindi ko maalala. Nagkita na tayo. Ako yung ano, saan dun? Ano ba nangyari na nagpa-picture ka tayo? Yun, dun ko naalala. Sa bahay namin dito tao lalo eh. So ngayon, naimbitahan tayong kumain dito sa loob mismo ng bahay ni Sir Nelson. Kapal ko din yun, no? Hindi, nakakatawa lang. Ayun, na-invite tayong kumain dito. Nakakain na rin ako kahit papaano. Medyo hindi na masyadong masakit yung braces ko. Pero after 2 weeks, hihigpitan na naman to. So aray-aray na naman ako. Pero ngayon medyo nakakakain na tayo ng kahit papaano. Kakain tayo mabuti kasi once na hinigpitan to, hindi na naman ako makakakain. Kasi ganoon talaga kapag busy. Hindi dating nagagawa mong magluto. Kapag ngayon yung kusina namin, sir, ang lungkot na ng kusina namin. Parang busy. Para sa akin kasi, yung kusina yung pinakamasayang place. Kasi milig ako magluto. Kamay ka magluto. Pero nung time na busy na, ayun na. Yun na yung pinakamalungkot ngayon na parte ng bahay, yung kusina. Kasi hindi na napanluluto. Hello! Paano ba mag-bless? Wow, ang bait naman. How old are you na nga? How young are you? 6. Meron akong kwento tukol sa kanya. Anak siya ni Sir Nelson. Ikaw nga, sir. Mas maganda yung magkwento eh. Nakakatawa to. Hey! Tagalog na lang, mahirapan na mag-isip. Dati sir, nanonood ako ng vlog mo. Sabi niya, Daddy, who's that? Said, he's my friend, he's a vlogger. I don't like him. Is that right? Tapos lumabas ako, sir. Pagbalik ko, nakaupo rito siya. Tapos tawa ng tawa nanonood yung vlog mo. At sabi ko, you said you don't like him. No, I changed my mind. I like him na. Tama ba? Yeah. Right? You like him? It's funny, no? Natatawa siya sila kami. Tawag niya na itong kimot sa Thailand. Kimot na. Google. So may sa video natin. Yung video na pinag-uusapan namin yung Ducati prank. Yung nagmumotor-motor ako. Ang pinipitigan mo na. Ew no. Tawag siya ng tawa. It's funny ba? Ano siya eh? Nagtataka kayo kung medyo iba yung hugis ng kanyang mukha kasi Thailander siya, di ba? Thai parts to sir. Thai parts. Gawang Thailand. Half Thai, half Filipina. Englishero talaga siya, no? Nakakita din konting Tagalog pero Englishero. Nakakita din Tagalog sir. So ngayon, you're now a fan of Boy P na? You're a fan na? So, ililipat yung positioning ng ating
busina gamit yung sarili nilang bracket for mga busina. So dito naman ay harness ang ginagawa ni bro. Ito yung stock, ito na yung bago. Ayan sir, mga bracket natin, stainless yan. Meron silang choice kung stainless or powder coated siya. Tapos yung mga gawa namin, mga TIG-welded, kaya siya makikinis. Kasi pagkatig ang ginamit, mas matibay. Ang isa pang maganda sa mga bracket namin dito, kung mapansin mo lagi, meron siya sa gitnang ganito. So yung design namin, nakatuloy sa chassis o sa metal part ng motor. So kung yung ilaw niya mabigat at sa pairing siya nakatuloy, possible mag-crack lang yung kaha. Pero pag dito nakatuloy niya, matibay siya. Okay. So yun ang advantage ng bracket ng Nelson LED. Pwede umorder sila sa Shopee? Yes sir, pwede. Pag dito, pre-installation. So kung ano yung mga motor nila, Aeros man yan, Click, or maski yung Maxxis Scoot, ginagawa natin yan. Pag wala, pwede natin gawing on the spot, susukatan, gagawin. Yun, medyo matagal lang yun. Pati mga bracket ng horn, ito dahil yan, cellphone holder. Lahat stainless. Lahat stainless. Oh, ayan na, tatakpan na, itawid ng mga bata. Hindi ka lang nagugulat, wala nang magagalit na marami akong ilaw. Kumbaga, ito na yung simplified na spike. Kinabitan ko natin ng oil switch na modified. Kasi last time, dinala mo rito, pag musina ka umihilaw, bawal yon. Tapos yung inilaw mo rin ang punta ka rito, dalawang set. Sa memo ng LTO, isang pares lang ang inaalaw nila. So start natin, pakita natin sir. Ngayon sir, may OEM switch ka na, wala ka na ng 3-way switch para sa switch ng MDL. Dito mismo, no? Yes sir, so malinis din yan to, wala ka siyang nakalagay ng switch. Tapos sa kapasing yung MDL, ayun gumawa sir sa buko. Hindi na makapal mukha rito sir. At pagkatapos maayos si Spike, dadali ko naman kayo ngayon sa First Time Moto. Papakita ko lang sa inyo kung ano mga pagbabago pagkatapos ng renovation ng shop sa loob ng 2 linggo. Okay, so pagpapatuloy natin, ito din ending nung vlog natin for today. Salamat sa Diyos at may tatawid ko isang vlog ngayon na effortless ngayong araw na to. Di ba? Nagiging okay na ako. Sabi sa inyo eh. Ngayon, dun sa huling upload ko na medyo nabigatan kayo, pasensya na kayo kasi bibihira lang naman talaga ang nakakaintindi dun. Pero kapag hindi ko ginawa yun, hanggang ngayon, wala akong vlog. Itutur ko kayo dito sa First Time Moto na nabago na hinati. May idea na kayo kung bakit hinati ito eh. So ito na yung tindahan ng mga helmet. As in, hinati talaga. Lumiit yung tindahan ng mga helmet. Yung kabila, mas malaki. Yun yung service center natin. So kahit naman maliit na, iaalog-alog pa rin naman kung pwede. Ngayon, itutur ko kayo dahil dumating na yung inaatay namin na gagamitin natin dito sa ating service center. Kaya talaga magsalita. Welcome dito sa ating First Time Moto Service Center. CVT cleaning, change oil, mga basic maintenance muna ng mga motor ng mga scooter. So, ayan. Ito, pamilya ko sa inyo. Ito yung cabinet ni Wanot na ginawa na naming lagayan ng mga tools. Diba? Nagamit pa rin naman siya. Pressure na tayo dito. Yung mga gulong natin na Primax. Ito na yung mga tools na pinabili natin. Hindi ko pa nakikita ng lahat eh, pero ito na yung mga yun. Ayan. Meron tayo dito. Lahat ng tools natin. Medyo kompleto na rin yan. Yung mga Primax natin. At ito yung pinaka-atay natin. Kung sino ang maswerteng magiging mekaniko ng First Time Moto dahil kami ay hiring. Hindi naman namin kailangan ng sobrang galing. Ang kailangan namin is yung may background sa paggawa at kami mismo ang magtuturo dito sa shop. Hindi ako yung mga kaibigan natin ang magtuturo sa kanya. Mayroon pag kumuha ng magaling. Baka lahat tayo mali na lang. Doon tayo sa dito na siya gagaling. Ayan. So ito, dumating na ang ating lifter. Magadulong muna tayo sa manual. Hindi, manual siya. Pero kayang bumuhat ng big bike daw to. Itong ginawa natin na na lifter. Manual sa hindi. Exercise nga yun. Baka kinakapa ka na naman, naangat na yun. Kaya sa lahat ng mga interesado
na maging parte ng First Time Moto as mekaniko, ay mag-message lang kayo sa First Time Moto Main. Urgent na kailangan namin ikaw. Okay? So dito na lang muna mga first timers ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong suporta. Talagang nasa process na pag-adjust ako, pero sobrang happy ko kasi ngayong araw nagsimula ako mag-vlog kaninang umaga, natapos ko ngayon at ngayon pinapanood din na. Same day lahat na nangyari. Malaking pagbabago, malaking progress ang nangyari sa akin. Parang kaya kong gawin yung everyday vlog eh. Pero wag, marami tayong ginagawa eh. See you sa next vlog mga first timers. Life is good tayo. Life is good tayo mo lagi. And not tomorrow, there's no time to buy.